Pero subukan kong i-vlog si Arjin. Lumalabas po kasi sa ngayon, nagpaalam na po si Arjin na ayaw nang magpa-vlog po kay Papa Eds. So ang mangyayari po dito, maglalaban na ba ang Edsy fans at saka Jomcar fans? Ayun, shoutout guys, muli po, welcome sa aking YouTube channel. Ito pong muli si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling bumabati muna sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron po tayong panibagong vlog. Pag-uusapan po natin yung ilan po sa mga sinabi po ni Kalingap Rab kagabi doon sa kanyang live stream. At yung isa po doon ay yung patungkol po kay Arjin na kung saan nga po ay umalis na mga kabayan po natin. At dito po, parang naawa rin po si Kalingap Rab. Sabi niya nga po, parang gusto niyang i-vlog. Tapos ayaw niya pong nababaso si Arjin. So ngayon po, pag-usapan po natin kung yung naging desisyon po ni Arjin ay makakabuti sa kanya. Tapos ho, bilang part ng Team Kalingap, may mga ilang bagay po akong i-discuss dahil sa tingin ko po, makaka-apekto ho sa ilan sa mga community po sa Team Kalingap. So mamaya po yan ng konti, pero bago po yun, konting paalala muna si Kuya July. Baka sakaling meron pa po dito hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel. Huwag natin kalimutan, July Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para updated po tayo sa aking mga ina-upload. Tapos meron po tayong Facebook page. Kung okay lang po, pwede po nating suportahan yon, pwedeng i-follow, pwede pong i-like yung mga upload. Tapos kung okay lang po sa inyo, suportahan din po natin ang Team Kalingap, mga Lingap partners po. Sa pangunguna po ni na Kuya Bal Santos Matubang at saka po ni Kalingap Rab. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo, pag-usapan na po natin yung ilan po sa mga binanggit po ni Kalingap Rab. Siguro po sa pagkakataong ito, isa lang po ang gusto kong i-highlight. Dahil nga po ito ay naging usap-usapan din po. Naging trending nga rin eh. Yung nangyari po sa isa sa mga binablog din po ng mga Lingap partners sa part po ni Kalingap Eds, mga bayan po natin. Ang tinutukoy ko po ay walang ibang kundi si Arjin. So dito po kasi, sabi ni Kalingap Rab, si Arjin ay nagpaalam na. Siguro po panoorin po muna natin sandali yung binanggit po ni Kalingap Rab patungkol po kay Arjin. Ayan, ang aalis po, nagpaalam na. Actually, di ko siya beneficiary. Siya beneficiary na Eds. Si Arjin. Nakachat ko si Edo kanina. Doon ka muna. Doon ka. Si Arjin po guys. Aalis na po si Arjin. Nakachat ko si Eds kanina. Umalis na daw. Paano kaya yung pag-aaral ni Arjin? Ayan, wala na po si Arjin guys. Paano kaya yung pag-aaral ni Arjin, no? Ayan. Guys, huwag niyong i-bash si Arjin, no? Kawawa naman yung bata. Pero subukan kong i-vlog si Arjin. Gusto ko rin siyang tanungin kung ano ba yung mga nangyayari. Tanungin natin si Arjin guys. Kasi may bibigay din ako kay Arjin. Merong nagpadala para sa kanya. Eh sinabi ko kay Eds, nasa akin yung pera. And yun. Di na daw niya pupuntahan. So ako na lang yung mabigay. Ako na lang mabigay kay Arjin. Ka-live kanina sa YouTube niya. Ayaw na nga magpa-vlog. Ay, kung ayaw na niya magpa-vlog, is the idea, no? Kay Carla na lang natin. Papabigay. Excuse me. Tayo naman ay di man tayo namimili. Kawawa naman si Arjin, may sakit pa naman. Please help her, Kalingap Rab. Dapat makapag-aral si Arjin. Ayun nga eh, magna-nurse siya. Kausapin natin guys, bigyan natin siya ng boses. Bigyan natin ng boses si Arjin. Kung ano ba yung ano niya. Ano ba talaga yung gusto niya mangyari. So ayan mga kabayan po natin, maliwanag po yan. Si Arjin ho ay nagpaalam na sa Team Kalingap. Kay Papa Eds at siyempre po sa Team Kalingap. So lalabas po sa ngayon, si Arjin ho ay malaya na. Pwede na po siyang mag-vlog kung gusto niya po. Although sa tingin ko po, yun po ang pinaka-reason bakit siya nagpaalam. Para magkaroon po ng magandang buwelo sa pagbablog. Siguro po, iniisip niya na mas mabuti itong kanyang desisyon, mga kabayan po natin. Although sa ngayon, hindi natin sigurado kung siya po ay magiging successful sa kanyang vlogging career. So hindi po natin alam, depende po yan sa kanya at depende po sa mga susuporta po sa kanya. So sa pagkakataong ito mga kabayan po natin, meron akong ilang mga gustong i-highlight po. Dahil dun po sa isang vlog ni Arjin, binasa ko po yung mga comment. Parang nagkakaroon po ng konting away, konting depensahan, konting tirada. Karamihan po dun sa mga nagko-comment, sinasabi nila, ang mga buzzers daw po ni Arjin ay mga Edsy fans. At yung iba naman po, nababasa natin, ang sumusuporta kay Arjin ay mga Jomcar. Kaya ko po ito highlight
Kasi apektado po ang Team Kalingap. Sana ho wag mangyari yung ganun mga kabayan po natin. Wag tayong magbintang, wag tayong magkampi-kampi dyan. Kung iyan po ang desisyon ni Arjin, hayaan po natin. Wag lang sanang pagbintangan din ang EDSI fans na parang sila ang mga buzzers niya at yung mga sumusuporta naman sa kanya ay yung mga Jomcar fans. So ang mangyayari po dito, maglalaban na ba ang EDSI fans at saka Jomcar fans? So hindi po maganda. So maling isipin po yun mga bayan po natin na mga nababasa po natin doon sa mga nagko-comment. Sana kung tayo po ay Team Kalingap, nasa Kalingap tayo, magsama-sama tayo. Wag po mismo na tayo ang magbabangayan. Nakukuha po natin mga kabayan po natin sa mga Jomcar fans po dyan at saka sa mga EDSI fans. Sana hindi ho ganun. So sa part naman po ni Arjin, itong desisyon niya, makakabuti ba ho ba ito sa kanya or medyo mas alanganin po? Sa inyo po kasing kaalaman, alam naman natin na ang nagbablog po sa kanya ay si Papa Eds. Kumbaga po, yung pagtulong sa pag-aaral, pang tuition, ay galing po kay Papa Eds. Kaso nga lang ho, talagang hindi naman kaya ni Papa Eds na sagutin niya po lahat. Dahil si Arjin ho, kumbaga napaka-limited ho ng sponsor na tumutulong sa kanya. Magkaroon man po, mangilan-ilan lang, hindi po sapat. Kaya nga po dun sa mga nakaraang vlog po ni Papa Eds, talagang tinapat niya po si Arjin na kung po pwede, susuportahan niya pero hindi naman 100%. Dapat meron din pong tulong mula sa kanyang pamilya. O kaya naman, ang isang option ay magpalit ng school, magpalit ng course para lamang po makapagtapos si Arjin. Yun po ang huling binanggit po ni Papa Eds dun sa kanyang vlog kay Arjin. Bago pa po magkasakit po si Arjin, kung atin pong natatandaan. Tapos nung nagkasakit po si Arjin, si Papa Eds po mismo yung unang talagang umayuda. Siya ang kumuha kay Arjin, nagdala po sa ospital at sinuportahan kahit papano. Kaya para sa akin po, kung titingnan po natin, si Papa Eds po ay hindi nagkulang. Kumbaga pinakita niya po yung kanyang pagsuporta. Kahit po yung mga supporters niya, mga EDSI fans ay nagagalit kay Papa Eds dahil nga po sa pag-aasikaso kay Arjin. Pero hinayaan po ni Papa Eds yun para lamang po makatulong sa isa po sa kanyang mga recipients. Kaso nga lang ho, nakakalungkot, hindi po siya ang pinili. Lumalabas po kasi sa ngayon, nagpaalam na po si Arjin na ayaw nang magpa-vlog po kay Papa Eds. So ibig sabihin, malaya na si Arjin kung gusto niya mag-vlog. Kasi nga po, isang pagkakataon din, nung mga nakaraan, si Arjin ho ay nag-live din po. O kaya nagkaroon siya ng vlog na pinuna po ng marami. Dahil kapag ka-beneficiaries, hanggat maaari, hindi pinapayagang mag-vlog. Kaya nung pinapili po siya, huminto po siya. Dahil gusto niya po ay suportahan siya ng Team Kalingap ni Papa Eds nga po. Kaso nga lang dumating sa punto na parang ang dating po ay talagang kulang. Kaya siguro naisip po ni Arjin sa ngayon, baka sakali na mas maganda o kaya mas malaking pera ang po pwede niyang makuha kung siya po ay mag-vlog. So ang tanong po dyan, sigurado ho kaya na maganda ho ang naging desisyon po ni Arjin? Ang sagot ko po dyan ay depende. Kung sakasakali po si Arjin na susuportahan ho talaga ng maraming viewers, magugustuhan siya, hindi lang sa unang mga vlog ang support talaga ng mga viewers, talagang pang matagalan, tanggap si Arjin kung ano man siya, maraming susuporta, sigurado ho, mas maganda yung kanyang desisyon. Pero kung sakasakali ho, na limited yung susuporta po sa kanya, ibig sabihin hindi ganun kadami ang manunod sa kanyang mga vlog, sa kanyang mga live streaming, medyo ho, tagilid yun. Hindi ganun kadali yun kasi sa ngayon po, hindi pa siya monetize. So magpapamonetize pa po yan, magbibilang pa po yan ng araw, kailan ang cut-off, kailan ang sweldo sa YouTube, itatransfer. So it takes time po mga kabayan po natin. Kung medyo maliit po yung views, ay hindi ho ganun kalaki ang kanyang magiging revenue. Pagka po nagkaganon, baka mas maganda pa kung nag-stay na lang po siya at maghintay po doon sa ilang mga tinutulong po sa kanya ni Papa Eds at saka po ng ilang mga sponsors. Kaso nga lang po, hindi po yun ang naging decision po ni Arjin. Ang gusto po ni Arjin, talagang magpaalam po sa Team Kalingap. Kaya masabi natin, good luck Arjin. Kung yan ang nasa puso mo, ituloy mo yan. Kaso nga lang po, hindi rin mawawala dyan yung mga consequence. Sa part ni Papa Eds, syempre kahit pa paano, may konting epekto rin sa kanya yun. Yung tipong sasabihan na wag nang i-vlog, parang ang dating ay magsasarili na lang. Yun nga po ang pinaalam kay Kalingap Rab. Kaso nga lang po, wala nang magagawa, mga kabayan natin. Nandyan na po yan. Ngayon sa part naman po ni Kalingap Rab, nabanggit din po niya dyan, na parang gusto niya pong i-vlog pa rin si Arjin. Dahil nga po merong sponsor na nagbigay ng pera para kay Arjin. So ang tabayanan po natin, kung sakasakaling papayag po si Arjin na i-vlog po siya ni Kalingap Rab, para siguro makuha rin yung side niya, tapos maibigay po yung tulong, gagawin po ni Kalingap Rab. Pero kung sakasakaling ayaw ni Arjin, kung papaano ayaw niyang i-vlog ni Papa Eds, ay sabi naman ni Kalingap Rab, okay lang, ipapadala na lang kay Carla. So ang tabayanan po natin, kung ano po ang magiging final decision o kaya gagawin po ni Kalingap Rab, patungkol po sa kanyang binanggit. Basta tayo po, susundan po natin kung ano po mga sinasabi ni Kalingap Rab patungkol po dito, yan po ang gagawin po natin ng reaksyon. At tayo po ay umaasa na itong mga nangyayari na ito ay magsilbing aral sa lahat ng mga recipient, mga Lingap partners. So,
So antabayanan po natin ang magiging karir po ng isa sa mga recipient ni Papa Eds na under po ng Team Kalingap. So maraming salamat po sa inyo. Yan lang po muna siguro ang ating maiksing reaction video patungkol po sa mga ilang binanggit po ni Kalingap Rab sa kanyang live po kagabi. So kita-kita ulit tayo po sa mga susunod ko pang vlog. Pero syempre pasalamatan ko muna yung mga solid supporters po natin. Lagi pong nanonood sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page. Lalo na po yung mga hindi po nag-skip ng ads, masibag mag-like at saka po nag-share ng mga videos. Maraming salamat po sa inyo. At kung inyo po itong nagustuhan, pwede po nating i-share. So maraming salamat po. So muli, ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain naman kayo ng Diyos, mabait tayong lahat. God bless. Bye-bye.